Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, inyong lingkod, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito pong ating Pangulo, mga katambay, nagtrabaho po ng 3 taon. Pero dun po sa mga pinagmamalaki niya po sa taong bayan, dahil po sa dami po ng kanyang proyekto na pinagmalaki. Pero ngayon po, hindi na po pinagmamalaki ang kanyang proyekto, mga kabayan. Ang ipinagmamalaki po ngayon ay papangalanan daw po niya ang mga magnanakaw, ang mga korap, ninakaw ang pera natin, ninakaw ang perang inutang na tayo magbabayad. Ngayon po, papangalanan daw po niya at talagang ang mga proyekto ay nawala, nasira, mga bayan. Ang tanong po ng taong bayan, ang tanong ni Kamanong, papangalanan din po kaya ng Pangulo ang kanyang sarili na isa siya ron sa mga magnanakaw At papangalanan din kaya niya ang kanyang pinsan na tinatawag na tambaluslos ng Vice President? Papangalanan din niya kaya ang kanyang pinsan na kasama dito sa mga kurap na mga nagkakapera sa pera ng taong bayan? Kaya, mga kabayan, isasama kaya nila mga sarili nila? Dahil sila po ang may responsibilidad po sa lahat. Lalong-lalo po ang Commander-in-Chief. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita. Wala pang 1 taon mula na nagawa, pero nasira agad ang flood control project sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Noong bumaha, namiligro raw ang mga residente. Kaya sa inspeksyon niya kanina, pinagpaliwanag ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang kontraktor. Kailangan maibalik mo ang daan dito, ha? Tatambakan mo yan, ha? Sa zona ni Pangulong Marcos noong Lunes, pinunan niya ang mga palpak na flood control project na anya'y kinurakot. Kaya kahit meron mga ganito, bumabaha pa rin. Tinanong kong Pangulo sa kanyang podcast. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa national budget mula 2023 hanggang 2025, halos 1 trilyong pisong pondo ang inlaan para sa flood control projects. Sabi ng Pangulo, may mga hawak na siyang pangalan na isa sa publiko. Nakita ko, hindi nagagawa. Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Pati raw katiwalian sa iba pang proyekto ng gobyerno, hahabulin. Kanina pinuntahan din ng Budget Secretary ang San Agustin Norte Bridge sa Arayat na 8 taon ng putol. Iniuugnay nito ang Barangay Camba sa Arayat at Bayan ng Cabiao, Nueva Ecija. In-inspection din ni Secretary Pangandaman ang sirasilang Apalit Macabebe Road. Aabot sa 400 meters ang kalsada ang kailangan ng emergency repair, gaya ng paglalagay ng konkreto at maayos sa drainage. Yung mga tao dumadaan sa gilid, parang humahawak sila dun sa mga gilid ng mga tindahan, parang nagbabaging. Alam mo yun, para silang nasa cliff ng bundok kasi medyo malalim yung ibang part na talagang sira. Nagsumbong din sa kalihim ang alkalde ng Apalit. 1.5 kilometers na natapos, hindi tinapos yung 70 meters. Yung 70 po na yun yung nagkokonekta sa Sapa, sa kanal po. Ayon sa DPWH Region 3, tinanggal sa budget deliberation sa Kongreso ang alokasyong pondo para sa MacArthur Highway at iba pang proyekto sa Pampanga. Sabi naman ni Pangandaman, pwedeng gamitin ang 1 bilyong pisong Quick Response Fund para sa agarang pagkukumpuni ng mga kalsadang nasira sa sakuna. She gave us the go signal na tayo po ay magkaroon ng realignment process para po malipat dito yung pondo. So with the approval of that, we could start immediately. Sabi ni Pangandaman, makikipag-ugnayan sila sa DPWH upang silipin ang mga flood control at road project. Sabi ng Pangulo, kahit may kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget, tungkulin ng ehekutibo na maisulong ang mas mahalagang proyekto ng administrasyon. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Ivan Mirina nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ibang klase. Talagang tamang-tama lahat ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Kaya po pala na politika at talagang pinatapon po sa dahid at kidnapping ang ginawa. Lahat po ng sinasabi po ng dating Pangulong Duterte ay ngayon po nabibisto na po ng taong bayan lahat ang laganap na korupsyon sa ating bansa, mga kabayan. Mismo ang Pangulo ay umaamin na siya sa mga korupsyon ng kanyang panunungkulan. Ang tanong, kasama kaya niyang papangalanan ang sarili niya umano? Dito po sa mahiya naman kayo. Grabe. Alam na alam niya na ang korupsyon. Pero 3 taon, mga katambay. At sinabi niya, yung inuutang. Pero nakukurap, mga kababayan. At nakita niyo po, Pampanga, Bulacan pa lang yan. 3 taon. Ano ay pagmamalaki ngayon ng administrasyong ito? Ano ba ipagmamalaki nila? Yung sinasabi nilang bill better more. Pero yung kinurakot at yung inutang ng pamahalaan na ang Pilipino magbabayad ay hindi na po bababa sa 5 trillion sa loob ng 3 taon. Si dating Pangulong Duterte, nanungkulan ng 6 na taon. Nanungkulan po ng 6 na taon si dating Pangulong Duterte. Ang kanya pong naging utang ay 6 trillion mahigit. 6 na taon. At napakarami pong proyekto. Build. At nabigyan pa tayo ng isang napakatinding problema. Buong mundo nakaranas ng problema, pandemya. Nakautang, yan ang pinakamalaking pera, mga tambay, na ginastos po sa buong mundo, hindi lang Pilipinas. At tayo po ay nakautang na napakalaki dyan sa pandemya. Di po ba? 6 trillion mahigit ang nautang ng dating Pangulong Duterte. Napakaraming proyektong natapos. Pero ngayon, 5 trillion na. 3 taon pa lang ang inutang na. Pero ang ipinagmamalaki sa atin ng Pangulo ngayon, mahiya naman kayo. Inuutang, pero kinukurap. Mahihinang klase na proyekto nila. Mahinang klase. Pero hindi naman tayo magtataka, mga babayan. Mga ilang araw lang po, isisisi rin nila yan eh. Meron din po sila sisisihin dyan. Baka nga isisi pa rin nila yan sa dating Pangulong Duterte. Lahat po nakapalpakan na yan eh, mga kabayan. Pero malabo pong maniwala ang taong bayan. Umutang ka ng 3 taon. 3 taon ka nang umuutang ng napakalalaki. Hindi bababa sa 5 trillion ang inutang mo na. Mahiya ka naman sa balat mo kung ibibintang mo lahat ang kapalpakan ng proyekto kay dating Pangulong Duterte. Saan napunta yung inutang mo? Kaya nga po walang maipagmalaki eh. Wala po silang maipagmalaki na proyekto. Ang tangi lang po ipinagmamalaki nila, mga bayan, yung usigin ng usigin, siraan na siraan ang kalaban nila sa politika. Pabagsakin ng pabagsakin ang kalaban sa politika. Pero hindi naman po bobo, tanga ang mga Pilipino nakakakita ng ganitong klasing serbisyong binibigay sa atin. Kaya nga po, nakakalungkot lang po. Nag-uubra po itong ganitong sistema. Ito po ang dapat ma-impeach eh. Ito po, kapabayaan po ito. Kapabayaan, kapalpakan. Di po ba? Trabaho mo yan eh. Trabaho mo na maging maayos at hindi palpak ang mga proyekto. Kasi credit mo yan eh. Sa'yo kay credit yan eh. Pagka yan ay pumalpak, ang credit niya sa'yo rin. Pero ngayon iba eh. Pagka palpak at kurap, ang sarili mo, inilalayo mo na. Hinahanap mo na ngayon na sisi na mahiya naman kayo.
ikaw bilang Pangulo, hindi ka ba nahihiya sa Pilipino? At sa tingin mo, maniniwala ang Pilipino na sila lang ang kurakot? At kayo, Mr. President, hindi kurakot? Napakabait naman po pala ninyo. Excuse me po. Napakabuti na pala ninyo. Lalong-lalo po ang pinsan nyo na tinatawag na tambaluslos. Sana. Bakit hindi nyo mapangalanan lahat? Di po ba? Ang unang-unang sa listahan dapat na ilagay na pangalan dyan, ang Pangulo, umano. Siya Commander-in-Chief Sa lahat po ng kapalpakan at may issue na korupsyon, lahat po kayo dyan. Dapat nandiyan ang pangalan nyo. Walang exempted. Walang kaibigan. Walang kamag-anak. Hindi po ba? Dapat pangalanan. At ang tanong po natin, makakasuhan ba? Di po ba? Meron naman makakasuhan dyan. Yung mga kontraktor. Yung mga kontraktor. Makakasuhan. Papangalanan. Pero yung umahawak na napakalaki at nangungumisyon ng isang damukal, pera ng taong bayan, may mga komisyon, kumikita. Hindi po mapapangalanan yan, lalong-lalo kung kaalyado at kaibigan siguro. At wala naman po kasi tumutugis na independent Wala pong ahensya na hindi katulad ni dating Paul Duterte. Meron po nag-iimbestiga sa mga korupsyon. Di ba? Merong agency. Ngayon, meron po ba? Wala. Kaya nga po maluwag na maluwag ang korupsyon po ngayon. Hindi po natatakot ang mga politiko ngayon, mangumisyon, mangurakot. Wala Hanggang salita lang po. Mahiya naman kayo. Di ba? At kilala ko na kayo. Kilala rin naman ang mga Pilipino, mga magnanakaw ngayon sa gobyerno. Magmula nung naging Pangulo ka, President Marcos, kilala rin po namin, kilala na po namin ang mga magnanakaw po umano sa gobyerno. Hindi po ba? Luzon pa lang yan, mga tamay. Pampanga at Bulacan pa lang yan. 5,000, 500 yung pinagmalaki mo. Natapos na at marami pang matatapos. Hindi po ba? Pero nasaan po yun? Di ibig sabihin, lahat po halos palpak. Ganun po ba, Mr. President? Ilan pa lang po yung ibinalita na ininspeksyon ni Secretary Pangandaman. Inspeksyonin nyo rin yung buong Pilipinas. At inspeksyonin din po natin ang mga kayamanan ng mga politiko. Hindi po yung mga proyekto na wala na. Sira na po yan Di po ba? Inspeksyonin din po sana. Kaya lang, sino mag-inspeksyon ng mga kayamanan ng mga politiko? Sila? I-inspeksyonin po ba nila mga kayamanan nila? Di po ba? Mangyayari lang po yan. Yung sinasabi ni Mayor Magalong, iimbestigahan niya ng third party. Iba ang mag-iimbestiga, hindi mga senador, hindi mga congressman. Hindi ang Senado at hindi ang Kongreso mag-iimbestiga ng korupsyon ng binagoong ang Pilipinas. Diba? Kung bibigyan lang ng pagkakataon si Mayor Magalong, magkakaalaman po kung sino talaga ang mga lahat. Baka maubos po halos ang pangalan ng manunungkulan sa House of Representatives at Senado na kumita at nangumisyon at napakalaki ang kanila pong naibulsa umano. Baka pati ang Pangulo kauna-unahan sa listahan ni Mayor Magalong dito po sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba? Talagang sindikato. Nasindikato po ang pera natin, mga kababayan. Yan po ang lumalabas. Sa kanilang mga investigasyon, pati ang Pangulo ng bansa,
Mga kababayan, di po ba? Lumalabas na sindikato. Mga tambay, nabudol ang pera ng Pilipino. Pati ang inutang natin na hindi na bababa sa 5 trillion ay nabudol. Meron naman po natapos, pailan-ilan. Pero yung malalaking proyekto, wala. Nasisira pa, mga kababayan. Wala na, nasisira pa. Yun ang matindi. Wala ka nang natatapos, nasisira pa. Pambihirang buhay yan, no? Pero ang kailangan batuhin ng issue ang Vice President. Hindi po ba? Vice President ang kailangan batuhan ng issue ng korupsyon. Kongreso, Senado, makakaliwa, kasama pang ilang mainstream media. Vice President ang korupsyon. Ang korupsyon ay nasa Vice President. Wala po sa Pangulo. Ano na gagawin natin ngayon, Mr. President? Paano pa maibabalik ang inutang ng Pilipino? Ang inutang ninyo. Paano po maibabalik yung inutang? Paano mababayaran yan? Paano? Maibabalik po ba ang inutang? Ang inutang po ninyo, maibabalik po ba yan? At ang kabawasan po man lang sa aming utang? Maibabalik pa po ba ang mahigit 5 trilyon na pumalpak? Gaano kaya karami? Katulad nito, mahigit 1 trilyon ang pumalpak sa proyekto. Flood control pa lang yan. Paano pa yung mga karsada? Isang damukan na sinasabi nyo karsada na baka nagkakasira-sira na rin. Putok-putok na rin. Di ba? At pinagmamalaki nyo na ang inuutang ay saan napupunta? Sa pantalan, sa airport, mga tulay. Kamusta na kaya yung mga proyekto na yan? Nasisilip din po ba yan? Mga kababayan, kung meron man sisilipin. Kung meron man sisilipin, dapat inspeksyonin. Baka ang inutang din natin dyan sa mga tulay, puerto, karsada, palpak din. Katulad ng ginawa nila sa flood control. Kaya pagka po yan ay lumabas, lahat ay palpak, patay kang bata ka. Binaon lang tayo sa utang nang walang kabalik-balik. Kawawang Pilipinas, kawawang Pilipino. Pero, yumayamang mga politiko, nagiging bilyonaryong mga politiko. Bilyonaryo, milyonaryo, trilyonaryong mga politiko. Pero ang mga Pilipino, kawawang kawawa. Wala naman silang awa. Yan ang mabigat. Walang awa. Pero ang presidente, parang ipinupukol pa ang sisi sa mga sinasabi niyang handa niya ng pangalanan ang mga korap na mga lingkod bayan. Siya kaya, mga kabayan. Kaya nga po sinasabi ng Vice President, napakaraming ground of impeachment para matanggal na sa kapangyarihan ng Pangulo. Pero, hindi naman po mangyayari yan. Dahil sabuatan umano. Sabuatan umano. Kaya nga mahirap ma-impeach. Paano mo ma-impeach ang isang Pangulo na napakaraming impeachable offense ang Pangulo? Paano mo ma-impeach ang Pangulo? Kung ang pinsan niyan tinatawag na tambaluslos ang magi-impeach sa kanya, na sila din umano'y magkasabwat yata sa korupsyon. Sige nga, mangyayari lang yan na may impeach ang Pangulo kung hindi na po ang tinatawag na tambaluslos
ang speaker. Pero, hindi naman po tatanggalin yan. Galit lang po ang Pangulo ng Pilipinas sa korupsyon sa salita. Sa salita. Yan po ang nakikita ng taong bayan. Pero sa gawa, hindi naman po gagawin. Nasugpuin ang korupsyon. Kasi, kung talagang seryoso po na gusto niya sugpuin ang korupsyon sa ating bansa, lahat po ngayon na nasa posisyon ay sisibakin niya lahat. Lalo-lalo po sa Kongreso. Papapalitan niya na yan. Pati Senate President, pati Speaker ng Kamara. Papalitan lahat yan at paiimbestigahan niya yan. Mangyayari po ba yan? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Ayon doon sa convicted ng child abuse na si Franz Castro. Mga kabayan. Pero, pagdating naman po sa palasyo, lalong-lalo may Yusek doon. Ang sisi pa rin ay sa Vice President. Doon pa rin dadali ng sisi, mga kabayan, sa Vice President. Pero yung trillion na inuutang ng Pilipino, taxpayer, mga tax ng mga Pilipino, nakukurap. Proyektong nasasayang, marami pang naibubulsa, ay hindi naman po i-report yan ng isang Yusek na tinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. Hindi naman po sila magre-report ng ganyan. Buti pa nga, kahit papaano, ang mainstream media nagre-report, pero hindi naman po nila tututukan yan. Hanggang report lang. Mga ilang araw, linggo, buwan, patay na rin po yung issue na yan. Ibabalik na po yan sa mga Duterte. Kaya po yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, tama po lahat yun. Ang Pangulo ng Pilipinas ay weak. Ayon sa dating Pangulong Duterte, weak leader, mahina. At meron pang karga-karga itong pulburon at coke umano. Kaya mahinang leader, ang mga buhaya, tuwan-tuwa. Dahil mahina ang leader umano. Ayon sa dating Pangulong Duterte. Kaya po lahat ngayon, lahat ng buhaya, lahat ng crocs, tuwan-tuwa. Nagkakamal ng isang damukal na pera ng taong bayan umano. Maraming salamat po mga tambay. Minalas po eh. Ganun po talaga. Pag mamalasing ka, yung bang hindi mo inaasahan na yung expected mo, magaling pa doon sa pinalitan. Dahil nga po napakahusay magsalita. Napakahusay mangako. Pero nung manungkulan na, ang ibinigay sa'yo, puro ka pinako. Pinako ang iyong kamay, pinako pa ang iyong ulo. Puro pangako. Puro pangako at ibinaong ka pa sa sandamukal na pagkakautang. Ganyan po talaga pagka mamalasing ka. Daig mo pa sinaksak sa likod, mga bayan. Patraidor. Hindi po ba? Thank you po sa nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Shoutout po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershaw ng Canada. Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Teodorico Erguisa Jr. Si Arpel Villacorta. Wills Bubbles 5697. Rosalina RK, Team 888. Michelle Yamaguchi Vlog. Norma Garcia. Si Gay at Sienna. At si Ate LB. Si Ate LB at si Sir Manny ng Florida.
ng Florida, Miami. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo, Ma'am LB and Sir Manny ng Florida, Miami. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po sa Tambayang Makabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin po at dasal po, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Lalo-lalo po syempre ang ating dating Pangulong Duterte, ang kanyang kalakasan, buhay ay madugtungan po at mailayo po siya sa kapahamakan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kabayan. Sa muli po, maraming salamat po muli. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.